Alam mo ba kung sino ang talo kapag hindi ka nagpapatawad? Hindi yung nakasakit sa'yo, ikaw. Parang may backpack ka na puno ng bato kahit saan ka magpunta mabigat. Kahit matagal nang tapos yung ginawa nila, dala mo pa rin. Kaya kahit anong ginhawa, wala kang peace. Kapatid, gets ko yung sakit pero gusto kong ipakita sa'yo may mas magandang daan. Siguro iniwan ka, siguro niloko ka, siguro siniraan ka ng taong pinagkakatiwalaan. Normal magalit, normal masaktan. At kung sinasabi mong hindi kayang patawarin, naintindihan kita. Pero real talk lang, habang hawak mo ang galit, ikaw ang lugi. Sila tulog ng mahimbing, ikaw gising. Sila masaya na, ikaw naiipit pa rin sa pait. Hanggang kailan ka magpapakulong? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, kung patatawarin ninyo ang mga tao sa kanilang kasalanan, patatawarin din kayo ng Ama ninyong nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin. Straight to the point, diretsong salita. Forgiveness is not optional. At bakit? Kasi kung hindi ka marunong magpatawad, papaano mo matatanggap ang kapatawaran ng Diyos sa iyo? Pero linawin natin, forgiveness is not forgetting. Hindi mo agad malilimutan, pero pwede mong piliin na wag nang paulit-ulit na balikan. Forgiveness doesn't mean na tama sila. Mali pa rin yung ginawa nila. Pero hindi mo na trabaho ang magiganti. Diyos na ang bahala doon. Forgiveness is not weakness. Ito ang pinakamalakas na akbang ng isang tao. Kasi dito mo pinipili ang kalayaan. Isipin mo, kapag hindi ka nagpatawad, para kang umiinom ng lason pero inaasahan mong yung nakasakit sa iyo ang mamamatay. Pero ang totoo, ikaw ang unti-unting nadudurog. Kaya't kapag nagpatawad ka, para kang nabunutan ng tinik sa dibdib. Masakit sa una. Pero doon palang unti-unting maghihilom yung sugat. Kapatid, di ko minamaliit yung sugat mo. Gets ko, mabigat. Gets ko, parang imposible, pero ito ang tanong. Gusto mo bang manatiling bilanggo o gusto mong lumaya? Totoo, hindi sila deserve. Pero ikaw, ako, hindi rin naman tayo deserve sa paningin ng Diyos. Pero pinatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan ng krus. Kaya pwede mong panalangin ngayon, habang nagbubulay-bulay ka, mag-isa ka sa kwarto mo, nasaan ka mang lugar, na naririnig mo ito, pwede mong sabihin sa Diyos, Lord, hindi ko na kaya. Pero dahil pinatawad mo ako, tulungan mo akong magpatawad. At tandaan mo, kapag nagpatawad ka, hindi lang sila ang lumaya. Ikaw ang tunay na lumaya. Patawarin mo na, hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Again, this is Kuya Jay at sa susunod, peace